A day in my life bilang SK kagawad naman kayo na mas piniling manirahan dito sa napilihan. So, inakot nga pala ako dyan ni Ate Ining para mangawil. Kasi nga, boring daw. Tapos tingnan mo yung mag-ina, iniwan na ako. Hindi na ako inintay nung dalawa, ang daya. Porket ang tagal kong maglakad. Ayan, may kalayuan nga pala din yung pupuntahan namin. Kaya, yun. So, ayan. Ganda-ganda na naman ang skin yun. Naglaro na naman. Kasi nga, syempre ako yung nasa ulit. Tapos tinawanan nga ako natin kasi nagpa-vlog na naman daw ako. Yan. Tapos, ayan nga pala yung daan kung saan. Diyos ko, ang hirap ng daan. Nagchanelas pa naman ako kasi akala ko okay na yung lupa, okay na yung dadaanan namin. Akala ko okay na siya. Ayan, tingnan nyo naman yung hirap ng daan. Kung saan ako dyan nagang suot na daan. Kasi nga ni sabi ko, ayokong malusakan. Pero tingnan nyo na lang mamaya yung dadaanan namin. Yan. Ayan na, nakatawid na nga pala ako dun sa part na yan. At nasa basig na naman ako dumadaan, guys. Yan, ayun yung basig, di ba? Oh, tumakbo ako kasi nga, naiiwan ako ng dalawa. Tapos ayan, panibagong pahirap na naman sa akin dadaanan. 'Di ba? Ayan, sa tabing basig na kami dumadaan kasi nga diyan lang yung daan papunta doon. Bakit ba? Ayan. Yan, nakikita nyo? Kung ano yung ingat ko kanina dun sa dadaanan ko na sabi ko ayoko malusakan. Yan naman ang kabaliktaran kasi halos magkaroon na kami ng sariling buta gawa ng lusak na yaan. Yan. Kasi nga sa gitna ng danaw kami dumadaan. Kasi yun yung mas malapit na daan. Di ba? Grabe. Yan. Ayan si Ate Ining. And guys, sobrang talhod. Sobrang lalim ng lusak talaga as in. Actually, nahirapan nga kami dyan maglakad-lakad kasi nga talagang bumabaon kami sa lusak, te. Hindi siya basta-basta and ayan o, tingnan niyo naman. Hindi ko alam. Ayun, nakita namin sila Kuya Digoy na nandun sa ginawa nila na sara or dun sa pang-trap sa isda. Okay. Fast forward na, nandiyan na kami kala Kuya Digoy na pinaglagyan nila ng, or pinagkanaan ng sara. Tiningnan din namin kung madami silang huli kasi nga, nag-aano na sila naghuhuli na sila ng mga isda na nandun sa loob ng trap. Ayan yung ilog, I mean sapa pala, ng napilihan. Yan, dyan magandang mga whale. Ayun yung huli lang nila guys, as in, kukunting peraso kasi sabi nila parang may nangialam na nga daw nung gawa nila. So, baka daw may nangilaw, pinakialman. Kaya, yan lang yung nahuli nila. Ilang peraso, I think mga 5. Okay, fast forward guys. So, nandito na nga pala kami sa purpose namin ng pangangawil kasi okay daw dito yung pwesto. Walang masyadong harang sa pagbandaw ng mga kawil. Ayun na, nagsiset up na nga pala yung mag-ina ng pagkawil. So, ako kasi hindi ako marunong magkawil. So, sila na lang yung nag-set up. Ayan, may huli na nga pala si Jaden. Ayan, nakahuli na siya ng puyo. And then, sumunod naman si Ate Ining. Di ba? Parehas na silang nakahuli. Tapos ako, tamang video-video lang sa kanila kasi nga, hindi ako marunong mangawil. Ayan, nilaro ko na naman sila. Sabi ko, ma-video ako nang kasama sila. Diba? At sa mga sandaling yan, nakita ko si Kuya Ronnie na nagsusuyod ng danaw. Ayan. So, yung part na yun is, pauwi na kami kasi
Anong oras na din, around 5 na din something. Pero maliwanag pa naman siya. Pero siyempre kailangan na naming umahon kasi 'pag around 5:30 madali na kasing magdilim. Kaya umalis na din kami, ayan na pauwi na kami, 'di ba? 'Yan. Dito na nga pala kami dumaan sa may tanim na patola kasi nga ang hirap talaga ng daan dun sa part na yun kanina. So, dito na kami sa tahik talaga, dito sa malinis ang daan. Yung hindi na kami babaon sa lupa. Ayan, binigay nga pala ni Kuya Mike yung huli nila kanina dun sa trap na 5 piraso. Tapos yun nga yung pinakuha na kay Jidin. So, yun lang. Thank you!